Good day, everyone. This is your Ambassador Jabu of Kingdom Sun. I am Ikma. I know my assignment. Napakalaga na alam natin ang ating assignment sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo nalikha sa wangis at larawan ng Diyos. He gave us an assignment to have dominion in all of His creation here on earth. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, I declare favor, blessing, and understanding. At patuloy na sumagana kayo sa kaunawaan patungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naniniwala ko na sa paghahari ng Diyos lamang nating mararanasan ang buhay na ganap at sagana. At sa karya ng Diyos, ang lahat ng anak ay may pamanang nakahanda. So napaka-importante ng sinasabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So today, my teaching is about the benefits of seeking the kingdom. Nga ba ang benepisyo sa paghahanap ng kaharian ng Diyos? Sapagkat sa mundong ito, dalawang kaharian. Kaharian ng Diyos at ang kaharian ni Satanas. The kingdom of light and the kingdom of darkness. The kingdom of ignorance and the kingdom of wisdom. So mga kapatid, kung ikay under sa kingdom of darkness, ignorance is present. Out of order is present. Because this is what the kingdom of darkness is all about. But if you are in the kingdom of God and in the kingdom of light, in the kingdom of their Son, you have freedom. Free, go back to your original design and assignment. Freedom, go back to your domain, to your territory. So mga kapatid, mga kaibigan, if you are in the kingdom of light, you are in the truth, and you give light to the people. Every teaching, every preaching, let's give light to the people. Give light to the word. Because that is God's design for us. Every sons of God has designed to become a light and the salt of this world. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga each one of us should preach, teach, demonstrate with wisdom. So today, what is the benefits of seeking the kingdom of God? So, bago sa lahat, umpisahan natin yan sa Matthew 25. So, Matthew 6 verse 25. Kasi bago sinabi ni Jesus na seek ye first the kingdom of God, ay nangyari muna ito. Talatang ito. Sabi niya rito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. So, number 1, huwag kayong mabalisa. Sabi ni Jesus, anong nagiging dahilan ng inyong pagkakabalisa? Okay, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin. So, nakakabalisa talaga. Pag wala kang kakainin o wala kang inumin, nagugutom ka, nauuhaw ka. Sa mundong ito, nababalisa sila sapagkat yan ang kanilang mga basic needs. But sabi ni Jesus, hindi nyo dapat yan ipag-alala. Hindi dapat kayo mabalisa sa mga bagay na yan. So, sabi ni Jesus, kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? So, pati daw susuotin, daramitin ninyo, huwag kayong mabalisa dyan. So, mga kapatid, mga kaibigan, ang nananahan sa mundong ito ay laging nag-aalala sa mga bagay na yan. Kakainin, iinumin, susuotin. Sapagkat iniisip nila ang mga sasabihin ng mga taong nasa paligid nila. Paano kung wala silang kakainin? Paano kung wala silang inumin? Paano kung wala silang susuotin? So sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Especially if you are sons and daughters of God. Sabi ng Panginoon, di ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit?
Masdan din yung mga ibon, hindi sila nagtatanim, umaani man, o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila na inyong Ama na nasa langit. Hindi ba tigit kayong malaga kaysa sa mga ibon? In-illustrate ni Jesus, mga kapatid, mga kaibigan, na itong mga ibon, dinisign ng Diyos para lumipad at umawit. Hindi sila dinisign ng Diyos na magtrabaho. Hindi sila dinisign ng Diyos na mag-toil. Hindi sila dinisign ng Diyos na manghingi at manglimos. Nakakita na ba kayo ng ibon na nanglilimos? Nakakita na ba kayo ng ibon na kumakatok sa inyong bahay at humihingi ng inyong tira-tira? Wala. Kapagkat sila ay under responsibility or jurisdiction ng iyong Ama, because God designed them and God give them a purpose to fly and to sing. Hanggat sila nagpe-perform doon sa pag-awit at pagkanta at paglipad, God will provide, God will protect, God will sustain because of their purpose and design. Sabi ni Jesus, higit pa ba kayo sa mga ibon? Idikha kayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, and He give you dominion. As long as you're functioning to the image and likeness of God, and you're functioning in your dominion, God will provide, God will protect, God will sustain. Glory, hallelujah. So mga kapatid, higit pa tayo sa mga ibon. Kaya hindi dapat tayo nag-aalala o nagiging balisa o nadidepress kung wala tayong kakainin, wala tayong iniwin, wala tayong susuotin. Sabi ng Diyos, sagot ng ating Amang nasa langit yan. So sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa. So, kahit daw mag-isip ka, balisa ka, mag-alala ka, mag-worry ka the whole day, di daw yan pahabain ng iyong buhay, kundi bagkos sa iyong depression, pag-aalala, nadidepress ka. At pag na-depress ka, nagsisimula ng mag-malfunction ng iyong katawan because hindi dinisign ng Diyos na mag-alala ka. Hindi dinisign ng Diyos na matakot ka. Kaya pag ikaw ay nagsisimulang matakot, mangamba, mabalisa, magalinlangan, ang iyong physical na katawan automatically nagmamalfunction siya. At kumikilos siya ng abnormal, mga kapatid. Kapag natatakot ka, nangangamba ka, galinlangan ka, abnormal yan, kapatid. Sapagkat in the kingdom of God, sabi ng Panginoon, there's no fear. Fear not, little flock. For it is the Father's pleasure to give you the kingdom. God will give us everything that we need because He is our Father. He is our Creator. He is our Sustainer. He is our Provider. Sagot ng Diyos ang lahat ng bagay na yan, mga kapatid. So napakalaga, sabi ng Panginoon, bakit kayo nababalisa tungkol sa inyong pananamit? Isipin ninyo kung paanong tumubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho, gumagawa ng damit, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyan na hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung ang dinadamitan ng Diyos ang damo at sa parang nabuhay ngayon ay kinabukasan ay ginagatong sakalan, kayo pa kaya kainit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, look at this. Napaka ganda ng sinasabi ng Panginoon dito. Sabi niya, yung mga halaman daw ay napakaganda. Inaalagaan sila ng Ama, pinapaganda at pinalalago sila ng Ama. In its appointed time. Pagdating daw ng umaga, malalanta sila at igagatong sila. It is appointed time. Pag tapos ng purpose nila, then malalanta sila. But hanggat ang purpose nila ay buhay, pinagaganda sila ng Diyos, inaayos sila ng Diyos, pinalalago sila ng Diyos, pinatitingkad sila ng Diyos because of their purpose. Higit pa ba kayo, mga anak ng Diyos? Nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Binigyan niya ng dominion upang maging tagapamahala ng lahat ng kanyang nilikha dito sa lupa. Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Papayag ba ang Diyos na ang kamukha niya ay nanglilimos?
Papayag ba ang Diyos na ang kanyang kamukha ay lugmok sa kahirapan? Papayag ba ang Diyos na namumuhay sa takot, pangamba at alinlangan ng kanyang kamukha? O sabi ni Jesus, napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi pat ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay nito. Alam na inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Now, listen to this, mga kapatid. With Jesus, mga nag-aalala, mga natatakot, nag-aalinlangan, at yung mga natatakot magutom, natatakot magkulang, ayun daw yung mga walang pananampalataya. Ang tawag sa kanila hintil. Because they don't believe that they are sons and daughters of God. They don't believe that God will never forsake them, will never leave them. They don't believe that God is their Father, that we are sons of God. Tayo yung mga anak ng Diyos. Kung naniniwala ka na ikay anak ng Diyos, mararanasan mo ang proteksyon at provision ng Diyos. Sapagkat, sabi ng Panginoon, if you believe, you will receive. If you believe, you will see the glory of God. Glory, hallelujah. So mga kapatid, sabi ngayon ng Panginoon, hanapin ninyo ang kaharian at ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas. Hayaan ninyong ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapagkat sapat ng araw sa insula rin sa bawat araw. God is a God. Let Him be God in our life. Let Him be a Father in our life. Sabi nga, sagot ng Diyos ang ating bukas. Kaya huwag nating alisan ang trabaho ang bukas. Pagkat sabi ni Jesus, hayaan mong bukas ang mag-isip sa kanyang sarili. Kapag inisip natin ang bukas, tinanggalan natin ang trabaho ang bukas. Sagot ng Diyos ang iyong bukas. Kapagkat kung naniniwala kang ikaw ay anak ng Diyos, He will provide everything. At ang sabi ng Panginoon, di mo pa hinihingi, binigay na ng Diyos. Ipin-repair na ng Diyos. So here we go. Benefits of seeking the kingdom of God. Pagkatapos nating nabasa yon, mga kapatid, ano bang benepisyo ng kaharian sa paghahanap natin ng kaharian ng Diyos? At why Jesus tell us to seek His kingdom first? Alalahanin natin, mga kapatid, man designed and created to live in the kingdom. Originally, God created man in His image, in His likeness, and He gave them dominion, and God blessed them. Be fruitful, multiply, replenish, and subdue, and God put the man in the Garden of Eden. So mga kapatid, originally, inilagay ng Diyos ang tao sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden is a place where God's provision, where God's government, where God's protection is there. So, God designed and created man to live in the kingdom. Ibig sabihin, this is our original place. Yan pinapahanap ni Jesus, yung original mong lugar, tirahan, environment, atmosphere, at original mong tahanan. That is the kingdom of God. So again, mga kapatid, Genesis 1:26. Man is worried about basic needs. Sabi ng Panginoon, hanapin mo ang kaharian para hindi ka mag-alala, hindi ka mangamba sa iyong kakainin, because the kingdom is about government. And ang goal ng government is to protect and to serve. Dalawa yan, mga kapatid. Pag tinawag nating gobyerno, ang kanilang mission and vision
Ang kanilang mission is to protect and to provide every citizens. So kaya nga sabi ni Jesus, hanapin mo ang kaharian sapagkat ang kaharian ng Diyos, provided ka at protected ka, especially kung mamamayan ka. So Jesus is teaching us, sa loob ng kaharian ng Diyos, wala kang alalahanin dahil ipuprovide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Why Jesus tell us to seek first the kingdom? Because the kingdom of God is our original country. Ito ang original nating bansa na kung saan naghahari ang Diyos. Saan ang tao at ang Diyos magkasama. Si Adan at ang Diyos naglalakad lang sa garden of Eden in the cool of the day at nag-uusap lang sila. So this is our original country. So Jesus tell us to seek first the kingdom of God because man is looking for a government. Tao naghahanap ng perpektong gobyerno na magpo-provide at magpo-protect sa kanya. So kung kailangan mo ng provision na lahat ng pangangailangan mo ibibigay, kailangan mo ng gobyerno ng Diyos. Yan, sabi ni Jesus, instead na nagreklamo ka, ano lang ang kayang ibigay ng iyong gobyerno, why are you not seeking the kingdom of God? Your original country, na kung saan wala kang may reklamo. Dahil God will provide, God will protect, God will sustain lahat ng kanyang mamamayan. So Jesus tell us to seek first the kingdom because this is His priority. Jesus' priority is the kingdom of God. Higit sa lahat. Hindi sinabi ni Jesus na seek me first, but Jesus said seek first the kingdom of God. So Jesus came to give us the kingdom. Mga kapatid, naparito siya upang ibigay sa atin ang kaharian. Sabi nga niya, it is a Father's pleasure to give you the kingdom. So, little flock, do not be fear. Huwag kayo mabalisa, huwag kayo matakot, huwag kayo mag-alala. Sapagkat ang kasiyahan ng Ama ibigay sa inyong kaharian. If the kingdom of God is in you, within you, among you, you are provided and protected. So, mga kapatid, Jesus tell us to seek first the kingdom of God because in the kingdom of God, there's no discrimination. Walang lamangan, walang isahan. Kundi sa kaharian ng Diyos, pantay-pantay lahat. According to their purpose, according to their design, according to their ability, lahat ng anak ng Diyos sa kanyang kaharian ay may mana. So mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, walang discrimination. Wala ring corruption. That's why Jesus tell us, seek ye first the kingdom. Kung sawa ka na sa discrimination, hanapin mo ang kaharian. Sapagkat sa kaharian, walang discrimination. Equal distribution at pantay-pantay na binibigyan ng pagkakataon ang lahat ng anak ng Diyos. So mga kapatid, that's why Jesus tell us to seek first the kingdom because this is our original country. This is our original place. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be shaken and the kingdom that is everlasting kingdom. Again, benefits of seeking the kingdom. Number 1, it provides man's basic needs. So sa kaharian na ito, lahat ng pangangailangan ng tao, basic, katulad ng bahay, pagkain, susuotin, sasakyan, negosyo, lahat ng yan mga kapatid is a basic needs. And if you're seeking the kingdom, ito yung unang-unang ipoprovide ng Diyos sa iyo. Because you are in the kingdom, automatically, walang nagugutom sa kingdom.
Walang may kapansanan sa kingdom. Lahat kailangan pagalingin sila ng Diyos, especially if they're seeking the kingdom. Kaya nga yung bulag, pinagpakita ng Panginoon. Yung pilay, pinalakad ng Panginoon. Yung bingi, pinarinig ng Panginoon. Yung ino-oppress, dinidepress ng demonyo, pinalayas ng Panginoon yung demonyo. Because if you're citizens of the kingdom, yan ang benepisyo mo. If you're seeking the kingdom of God, mga kapatid, kung ikay may karamdaman ngayon, gagaling ka. Gagaling ka. Kung ikay mahirap ngayon, yayaman ka. As you continue seek the kingdom of God, He will provide, He will protect, and He will sustain. So kaya pala sinasabi ni Jesus, hanapin mo ang kaharian. Hanapin mo ang kaharian. Pagkat ito ang solusyon sa lahat ng iyong pangangailangan. So mga kapatid, benefits of seeking the kingdom, it helps people to discover their purpose. That's number 2. That's why Jesus tell us to seek first the kingdom. At sa paghanap natin ng kaharian ng Diyos, matutuklasan natin ang ating purpose, ang ating assignment. God created us in His image, in His likeness. He gave us dominion because He wants us to become like Him, ruling and reigning here on earth in a kingdom that is prepared for us before the foundation of the world. So mga kapatid, mga kaibigan, benefits of seeking the kingdom, mahanap mo, matatagpuan mo ang purpose mo. At ang purpose mo, yan ang nagpapanatili ng buhay mo. Hanggat buhay ang purpose mo, buhay ka. Kaya nga, if you seek the kingdom, you are seeking and you will discover your assignment and purpose. Ang assignment mo, nagsisimula sa loob ng kaharian at hindi sa labas ng kaharian. Kaya gusto mong mahanap ang assignment mo, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Just like Mary. Mary sit down in the front of Jesus and hear the message of Jesus about the kingdom of God. And that's it. Doon pala magsisimula ang kanyang assignment. But not like Martha, pagod na, sawa na, hirap na, pero hindi pa niya alam ang tunay niyang assignment. Dahil inuna niyang hanapin yung trabaho kumpara doon sa assignment. So again, mga kapatid, kaibigan, number 3, it restores human value. Benefits of seeking the kingdom, dito lang sa kaharian ng Diyos na ito, na binibigyan ng halaga ng Diyos ang bawat mamamayan. Would you imagine that? Jesus died on the cross. Not to show His value. Jesus died in the cross to show your value to God. Grabe, hallelujah. Walang ibang pwedeng ihandog. Walang pwedeng ipantapat. Walang pwedeng ipantupos kundi ang anak ng Diyos. Bakit? Kasi tayo yung mga anak din ng Diyos. Ang sarap sa pakiramdam, tinubos ka ng anak ng Diyos dahil ikaw ay anak din ng Diyos. Anak sa anak. Oh, grabe, hallelujah. So mga kapatid, sa paghahanap mo ng kaharian ng Diyos at patuloy na pagsasaliksik mo ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, nahanap mo, natatagpuan mo ang tunay mong value. Yung identity mo. God created us fearfully and wonderfully made. Oh, glory, hallelujah. So, hindi basta-basta ang value mo. Nga huwag mong baliwalain ang pagkatao mo. Huwag mong baliwalain ang kapwa mo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Dahil sa Diyos, malaki ka. Bakit? It is because there's a kingdom that is prepared for you. Maliit man ang tingin sa iyo ng taong nasa paligid mo, maliit man ang tingin sa iyo ng mundong ito, ang mahalaga, malaki ang tingin ng Diyos sa iyo. Dahil mayroong malaki na nasa loob mo na kailangang magtiwala ka para mailabas mo ito.
the greatness that is in you. You are created in the image and likeness of God. Kaya marapat lang, kapatid, na mapapurihan sa sayo. So again, it is 1, 2, 3, 4. Number 4, it liberates man from poverty. Seeking the kingdom, mga kapatid, dito mapapalaya tayo sa mentalidad ng pagiging mahirap. Kasi una, walang mahirap na anak ng Diyos. Especially kung alam mo na ika'y pinagpala ng Diyos at binigyan ka ng mga abilidad at talento ng Diyos upang gamitin ito para sa kanyang kapurihan. So, ang taong may talento, potential, ability, may image and likeness ng God, it is very impossible na maging malugmok sa kahirapan. Maliban na lang kung manipulado siya ni Satanas at binubulag siya ni Satanas na siya'y walang kakayanan. Mga kapatid, hindi totoo yan. Ang totoo, punong-puno ka ng kakayanan. Tuklasin mo ang kaharian ng Diyos sapagkat ito ang sinabing susi na magtatapos sa lahat ng kahirapan. Dapat meron tayong kaisipang anak ng Diyos. So may kaisipang hari tayo, may kaisipang ruler tayo, may kaisipang matagumpay. Sapagkat lahat ng anak ng Diyos ay mananagumpay. So mga kapatid, it liberates man from poverty. It is only hope for humanity. The kingdom of God is the only hope for humanity. Lahat ng kailangan mo, disappointment mo, dito sa loob ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, mawawala yan. Kung ang government ng mundong ito, nadidisappoint ka, nadidiscourage ka, but the kingdom of God will impress you. Sapagkat ito ang solusyon sa lahat ng kailangan mo at hinahanap mo. The kingdom of God is just like a pearl with a great value. Ang trader na ito, naghahanap ng mga mamahaling alahas, perlas. Subalit sa kanyang paghahanap sa iba't ibang panig ng mundo, nakita niya ang perlas with a great value. Perlas ng kaharian. Sabi dito, binenta niya ang lahat ng kanyang nakolekta, lahat ng kanyang collection na mamahalin, binenta niya at binili niya itong kaisa-isang perlas na ito. So, ganun din mga kapatid. Ito, Kingdom of God ay angat sa lahat. Itong Kingdom of God, lamang kapatid, ang tanging solusyon at pag-asa ng sangkatauhan. Kaya mga kapatid, benefits of seeking the kingdom, it liberates from caste and system of racism. Ang kingdom of God is unequal. It's a commonwealth system ang ine-exercise sa kaharian ng Diyos. So walang corrupt at bawal ang corrupt sa kaharian ng Diyos. Wala din nag-hoarding sapagkat bawal ang nag-hoarding. Ibig sabihin, binigay sa'yo, kailangan mo i-distribute sa iba. Equal distribution according to their talents and giftings. We are contributor of the kingdom economy according to our gifts and talent. So mga kapatid, we are not just consumer, but we are also contributor in this kingdom through our ability and potential. So mga kapatid, benefits of seeking the kingdom, it allow us to live freely from worries. Dito sa kaharian ng Diyos, wala tayong alalahanin. Wala tayong takot, wala tayong pangamba na tayong magkukulang sapagkat provided na. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hindi mo pa hinihingi, ibinigay na sa iyo. Ganyan katindi ang Ama. Because ikaw ay kanyang anak, ang kanyang isip laging advance. Hindi mo pa kailangan ngayon, inihanda na niya yan. Hindi mo pa kailangan bukas, pero inihanda na niya yan. Sapagkat siya ay Ama. Na-anticipate niya lahat ng bagay na pagdaraanan mo
at anumang problema ang pagdaraanan mo, inihanda rin niyang solusyon. Kaya nga, sa bawat problema ang pinagdaraanan mo, may inihanda ng solusyon ang iyong Ama. Kasagutan, katugunan. He's always there. Wala ka pa. Ang solusyon nandoon na, wala ka pa. Wala pa yung problema mo, hindi pa nangyayari, pero yung solusyon, advance na. Ganyan ang ating Ama. Ganyan katindi ang Ama. So sa Kingdom of God, life that is worry-free. In the Kingdom of God, that is life that is stress-free. Walang worry, walang stress. So, that's the Kingdom of God, mga kapatid. Yan ang kanyang benefits na dapat natin maunawaan. That's why Jesus said, seek ye first the kingdom. Unahin natin tong kaharian at ang katuwiran ng Diyos. At i-align natin ang sarili natin doon. Mag-submit tayo, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Ama. At lahat ng bagay na kailangan natin, bibigay sa atin ng Panginoon. Ang higit na nakakatuwa at nakakagalak. Once na naging masunurin kang anak sa Diyos, pati yung mga bagay na hindi mo hinihingi, bibigay niya sa'yo. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan at hindi mo mawari, inihanda na niya sa'yo. So mga kapatid, why we need to seek the kingdom of God? Tatlong bagay lang. Number 1, the kingdom of God, it was lost by Adam and Eve, but it was restored by Jesus. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Luke 10:19, 19:10 pala mga kapatid, mga kaibigan. So, we need to seek the kingdom pagkat nawala ito. Hindi mo pwedeng hanapin ng isang bagay na hindi naman nawala. Ngayon natagpuan na ni Jesus. Nahanap na ni Jesus, nabawi na ni Jesus. At handa niyang ibalik sa sino mang sumampalataya sa kanyang salita, sa kanyang turo, binibigyan niya ulit ng karapatan maging anak ng Diyos. Tanging mga anak ng Diyos lamang ang may karapatang tumanggap ng kaharian. Ang alipin, wala siyang karapatan tumanggap ng kaharian sapagkat ang kaharian ay inihanda lamang para sa mga anak. Number 2, it is Father's pleasure to give it back to us. Kasiyahan, kagalakan ng Ama at tanggapin natin ang kahariang ito na nawala. Ibalik sa atin ang kahariang ito na nawala. Ayan, sabi ng Panginoon, huwag ka matakot, munting kawan. Huwag kang magamba, huwag kang magalinlangan. Sapagkat kasiyahan at kagalakan ng iyong Ama na ibalik sa iyo ang kaharian, ang paghahari dito sa earth. Ang pagmamanage ng creation, pagmamanage ng creation na nilikha ng Diyos. Oh, glory, hallelujah. Last but not the least, why we need to seek the kingdom? Because this is our inheritance. Glory, hallelujah. This is our inheritance. Ayaw mo bang tanggapin ang iyong mana? Ayaw mo bang enjoyin ang iyong mana? Ang mana ay may naghanda na. Hindi na siya pinaghihirapan at pinagpagudan ng magmamana. Kundi yung magpapamana ang siyang nagpagal, naghanda para lang tanggapin ito ng magmamana. The good news is, bago mo matanggap ang mana, ay kailangan munang mamatay ang magpapamana. Glory, hallelujah. May namatay na sa cross. Para ang mana ay prepared na, nakahanda na sa sino mang magtatagumpay. Pwede niya nang kunin, tanggapin ang kanyang mana na kasiyahan ng Ama. Oh, hallelujah. Glory to the King. Again, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan natin ang kingdom, ang pamana ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi ba't kasabik-sabik,
tatanggapin ang mana na hindi mo pinaghirapan, hindi mo pinagpagudan, may naganda at may nag-prepared para dyan, at ikaw ay tatanggap lang? That's why Jesus said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang mga benepisyo ng paghahanap natin ng kaharian ng Diyos. Now, we need to seek the kingdom because it is was lost. We need to seek the kingdom because it is a Father's pleasure to give us back. We need to seek the kingdom because this is our inheritance. Good day and shalom to everyone.